Naniniwala ka ba sa malas at swerte? Na may mga taong sadyang malas at may mga tao namang sobrang swerte sa kahit na anong bagay. Si Delia, naniniwala siyang hindi sa lahat ng pagkakataon ay swerte o malas ang isang tao. Para sa kanya, darating ang araw na kailangang malasin muna ng sandamakmak bago makamit ang sunod-sunod na swerte. Parang gulong, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Ito ang kwento ni Delia at ng asawa niyang si Kiko at kung paano nilang nalagpasan ang kamalasan at nakamit ang swerte pagkatapos nilang makagawa ng mga pagkakamali at gumawa ng isang napakabigat na desisyon. Mahal, 5 taon na tayong sumusubok na magkaroon ng anak. May pag-asa pa kaya tayo? Gusto ko na rin sumuko, mahal. Pero alam ko na kung mananalig lang tayo, darating din ang araw na magkakaroon tayo ng anak. Ilang beses pa ba tayong magdarasal para mangyari yun? Naiinip na ako. May tamang panahon para sa lahat, Delia. Ang sabi ng doktor, wala naman daw problema sa ating dalawa. Sadyang hindi pa na siguro natin matsyempohan. Sobrang hina mo naman kasi. Ang sabi ko, subukan na natin lahat ng posisyon at araw-arawin na natin pero ang tamad mo. Kaya tayo hindi nagkakaanak eh. Mahal naman, hindi na natin kailangan magsirkus sa kama para lang makabuo. Naniniwala ako na magkakaanak tayo sa kahit anong paraan. Naiisip ko na ngang mag-ampon. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, bakit hindi? Nginitian ko na lamang ang asawa ko pagkatapos niyang sabihin yon. Ngayong araw ay linggo at papunta kami sa simbahan. Linggo-linggo kami kung magsimba. Hindi lang dahil kailangan sa relihiyon namin, kundi dahil may ipinagdarasal kami. At yon ay ang magkaroon ng anak. Namamanata rin kami sa ilang santo bukod sa pagpapasuri sa doktor. Pero sa loob ng 5 taong pagiging mag-asawa, hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Bagay na ikinasasama ng loob ko. Mabait naman kaming mag-asawa, may magandang kabuhayan at kayang-kaya naming bumuhay ng anak pero hindi pa rin kami mabiyayaan. Mahal, gusto mo ba ng bibingka? Meron bang nagbebenta? Ayun o, meron. Kung gusto mo, bibili ako at ipang merienda natin mamayang hapon. O sige mahal, samahan na kita. Hindi. Dito ka na lang. Tatawid pa eh. Hintayin mo na lang ako dyan para hindi ka na mapagod. Sige, hintayin natin. Hinayaan ko si Kiko na tumawid sa kabilang kalye para bumili ng bibingka, habang ako naman ay naupo sa tabi ng malaking puno sa labas ng simbahan. Habang nakaupo roon, hindi ko maiwasang panoorin ang mga pamilyang lumalabas at pumapasok sa simbahan, lalo na yung mga may maliliit pang anak. Alam kong masama ang mainggit pero hindi ko maiwasan. Nakakainggit yung mga mag-asawang may anak. Nakakalungkot lang kasi minsan may pamilyang sobra-sobra na sa anak na hindi na kaya pang sustentuhan pero binibigyan pa rin ng anak. Pero kami ng asawa ko na kaya namang bumuhay ng pamilya, hindi mapagbigyan kahit isang anak lang. Bumuntong hininga ko at sa halip na panoorin sila ay nag-iwas na lamang ako ng tingin. Sa pagkakataong yon napansin ko ang tila mahinang iyak ng sanggol. Noong una inisip ko na guni-guni lang pero hindi nagtagal. Naging palakas ng palakas ang iyak. Mahal, eto na bibingka. Tara na, umuwi na tayo. Teka mahal, narinig mo ba yun? Ang alin? May iyak ng bata. Teka, ano? Saan yun? Tara, hanapin natin. Mahal, mukhang hindi na kailangan. Tignan mo dito sa likod ng puno. May sanggol na nakalagay sa bayong. Mahabaging langit ang bata. Diyos ko, bakit nandito ang ganito kaliit pang sanggol? Teka mahal, kukunin ko siya. Ala, sobrang liit niya. Nakakatakot tawakan, mahal. Ay, ako na lang kukuha sa kanya. Dahan-dahan kong kinuha mula sa loob ng bayong ang sanggol. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang maingat ko siyang kinarga dahil sobrang liit at lambot pa ng balat niya. Parang ilang araw pa lang siyang ipinapanganak. Bakit takot siyang kargahin, mahal? Dahan-dahan ka lang. Titignan ko yung bayong baka malaman natin kung sino ang nanay niya. Sinadya yatang iwanan dito ang bata. Sinong nanay ang maglalagay ng anak sa loob ng bayong? Mahal, tignan mo, may sulat. Basahin mo. Amelia ang pangalan niya. Maraming salamat sa pagpulot sa anak ko. Ituturing kong utang na loob kung palalakihin mo siya ng maayos. Sana wag niyong alisin ang nilagay kong proteksyon sa kanya. Diyos ko, bakit niya iniwanan ang anak niya rito sa loob ng bayong? Wala siyang sinabi pero mukhang hindi niya kayang palakihin ng bata base sa sulat niyang to.
Baka marami na siyang anak o kaya wala siyang pera. Hindi natin sigurado. Dali na lang natin sa barangay itong bata para malaman kung sino ang nanay. Hindi mahal, may sulat na nagsasabing palakihin natin ng maayos ang bata. Gusto mong kunin na natin yung bata? Oo mahal, pwede ba? Matagal na natin gusto magkaanak at ito na ang pagkakataong binigay sa atin ng Diyos. Hindi man tayo magkaroon ng sariling anak, at least maranasan man lang natin na maging magulang, di ba? Paano kung biglang bumalik ang nanay niya ang paglaki niya? O sige, kung ikaw ang tatanungin, hayaan mo ba itong bata doon sa may barangay? Hanapin nila yung nanay nitong bata, iniwanan na nga lang dito sa labas ng simbahan, no? Baka kung ano pang gawin niya sa bata, o baka naman ipadala ng barangay itong bata sa bahay ampunan. Mas maiging tayo nang magpalaki sa kanya. Sigurado ka ba na gusto mong kunin natin siya? Sigurado ako, mahal. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? O siya, sige, kung saan ka mas mapapanatag. Nagulat ang mga tao sa amin nang pag-uwi namin ay may bit-bit na akong bata. Ang sabi ko sa kanila, lihim akong nabuntis para hindi mausog at ngayong araw nga ako nanganak. Siyempre, hindi sila naniwala lalo na't 3 oras lang simula nang umalis kami ni Kiko papuntang simbahan pagkatapos bumalik na lang kami na may bit-bit ng sanggol. Hindi sila naniwala pero pinanindigan ko ang sinabi ko. Pagdating namin sa bahay, kaagad ko siyang pinadede sa bote na binili namin bago kami umuwi. Sa sobrang excited namin, ibinili kaagad namin siya ng mga gamit pero hindi naman marami. Yung tama lang na kailangan niya. Iniisip kasi namin na baka biglang bumalik ang nanay niya at magbago ng isip. Mahal, nakadede naman na siya. Bakit kaya iyak pa rin siya ng iyak? Ako nga ang kakarga, mahal. Baka may gusto siyang ugoy. Heto mahal, dahan-dahan ka lang ha. Teka, mukhang alam ko na kung bakit siya umiiyak. Bakit mahal? Ay, ang hirap talaga maging bagong nanay. May dumi na kasi yung diaper niyo. Ay, ganun ba? Hindi ko napansin. Akin at palitan natin ng diaper ang baby na yan. Kawawa naman, iyak ng iyak. Eto na po baby namin, papalitan ka na ng diaper. Kaagad na kumuha si Kiko ng diaper at pamunas sa puwet. Pero nang hubaran ko siya ng salawal, doon ko napansin na may kakaibang kwintas sa kanyang leeg. Maliit lang ang pendant nun, kulay puting bato. Mahal, tingnan mo may kwintas siya. Ano kaya yan? Parang mutsaya na. Pwedeng ganun. Teka, naalala ko pala. Ang sabi dun sa sulat, huwag daw alisin ang proteksyon. Baka yan ang sinasabi ng nanay niya. Baka nga. Pero bakit kailangan niya ng proteksyon? Baka proteksyon niya sa masamang espiritu. May mga bata kasing madaling mausog. Baka ganun din ang batang to. Baka nga, mahal. Nga pala, papangalanan ba natin siyang Amelia tulad ng sinabi ng nanay niya? Kung ako ang tatanungin, mas maiging Amelia na talaga. Hindi naman natin intensyong angkinin ng bata. Sa bagay, darating din ang araw na siguro babalik ang nanay niya at kukunin siya sa atin. Ngayon pa lang nalulungkot na ako. Ang importante, nakaranas tayong magpalaki ng anak. At saka siguro pwede tayong humiling na mabisita at makasama siya kapag nangyari yun. Ay, hayaan na muna natin, Kiko. Maisip ko pa lang ang pwedeng mangyari, nasasaktan na ako. Sinasabi ko lang ang posibilidad, mahal. Pero tama ka. Huwag na muna nating isipin at i-enjoy na muna natin na meron tayong Amelia. Sa bawat araw na kasama namin si Amelia, pakiramdam namin ay isa siyang biyaya. Naging swerte si Amelia sa buhay namin. Naging maganda ang kita namin sa maliit naming lupa. Namunga ng maganda ang mga pananim namin at hindi kami nauubusan ng mga tapat na kliyente. Ang sabi nila mahirap daw magpalaki ng bata lalo na kung hindi mo't dugot laman. Pero naging madali para sa amin ni Kiko. Dahil sinulit namin ang bawat oras at araw na kasama namin siya. Hanggang sa tuluyan kaming nakatanggap ng isang napakagandang balita matapos ang 7 taong pagpapalaki namin kay Amelia. Lola Cynthia, ano pong lagay ng asawa ko? Bakit po kaya siya ganyan? Suka siya ng suka. Walang ganang kumain at palaging nangihina. At ngayon, hinimatay pa siya. Hindi naman po malala ang sakit niya, di ba? Hindi malala ang sakit niya, Kiko. Huwag ka mag-alala. Ay, salamat naman. Kung ganun, ano po kayang pwede niyang inuming gamot para bumuti na ang lagay niya? Wala siyang kailangang inuming gamot. Basta tamang pahinga at pagkain lang ng masusustansyang pagkain. Ito kasi kasawa mo nagdadalang tao. Ganun po ba?
Bale, ano pong gulay ang... Ano po? Nagdadalawang tawang asawa ko? Oo, nagdadalang tao siya. Pinabati ko kayong dalawa. Matapos ang 9 na taon yung paghihintay, piniyayaan din kayo. Diyos ko, maraming salamat sa Panginoon. Mahal, totoo nga yatang swerte sa atin si Amelia. Pero imong napakarami na nating nakamit simula nang dumating siya sa buhay natin. Pagkatapos itong anak na matagal na nating hinihiling binigay sa atin. Kaya nga mahal, ulog ng langit ang anak nating si Amelia. Ewan ko lang ha, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako kumbinsido sa batang inampon ninyo. Kakaiba talagang pakiramdam ko sa kanya. Naniniwala akong may dala siyang swerte. Pero mag-ingat kayo, dahil baka hindi lang swerte ang dala niya. Ano ka ba naman, Lola Cynthia? Huwag naman po kayong ganyan sa bata. Basta't mag-iingat lang kayo palagi. Hindi masamang makinig sa payo ng albularyo at hilot na kagaya ko. Opo, Lola. Nakikinig naman po kami. O siya, basta't magpahinga ka at kumain ng masustansya ha, lalo ng mga kulay berdeng dahon. Yan ang palagi mong kainin para maging malusog ang sanggol sa sinapupunan mo. Opo, Lola. Maraming salamat po talaga. Pagkatapos akong suriin ni Lola Cynthia, isang kilalang hilot at albularyo sa baryo namin, nagpa siya kaming umuwi na. Pero bago kami umuwi, sinundo na muna namin si Amelia sa kapitbahay naming nagbantay sa kanya. Mabuti na lang talaga at mapagkakatiwalaan namin sila. Ang problema lang ay yung inirereklamo niya na sa tuwing nasa bahay daw nila si Amelia, panay ang kahol ng aso nila. Ano kayang problema sa'yo ng aso na yun, anak? Sana lang talaga hindi yun makawala at baka bigla kang kagatin. Yun nga ang inaalala ko, Mali. Parang galit na galit kay Amelia yung aso. Alam mo, mahal, bigla tuloy ako napaisip tungkol sa sinabi ni Lola Cynthia kanina. Ano naman yun? Tungkol sa ibang dala raw ni Amelia. Nako! Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama si Lola Cynthia. Siya na ang nagsabi na may dalangang swerte si Amelia. Kung ano man ang iba pang dala ni Amelia, baka karagdagang swerte din. Diba, mahal kong Amelia? Napakaganda kaya ng anak natin. Tingnan mo. Anong problema ng asong yun, ha? Siguro, nasisilaw siya sa ganda ng anak mo, ano? Ay, sana nga, mahal. Halika na nga, tumuwi na tayo. Ipagluluto kita ng masarap na sinabawang isda na maraming talbos ng kamote. Gusto mo yan? Nako, naglaway na ako agad, narinig ko pa lang. Sobrang saya namin noong araw na yon. Kahit hindi maganda ang pakiramdam ko dahil nga sa pagbubuntis ko, masaya pa rin kami. Pakiramdam namin wala na kaming mahihiling pa dahil para bang nakuha na namin ang lahat. Pero ang hindi namin inakala ay ang isang problemang susubok sa aming pamilya. Kasalukuyang 6 na buwan ang tiyan ko habang tahimik ang gabi sa kasarapan ng tulog naming tatlo. Nakarinig ako ng nakakatakot na mga kaluskos sa bubong at dingding ng bahay namin. Mahal, kumising ka! Mahal! Mahal, bakit? May mga kumakaluskos sa bubong at dingding ng bahay natin. Aha, teka. Oo nga, no. Ano kaya yun? Mahal, natatakot ako. Baka wakwak, umana ng galyan. Hindi ba't ang sabi nila kapag buntis, inaaswang? Teka, may kutsilyo ka ba sa ilalim ng unan mo? Yung bilin sa'yo ni Lola Cynthia? Oo, mahal. Sige, dito lang kayo ni Amelia at pupunta ako ng kusina. Kukuha ako ng itak. Kung ano man ang mangyari, kunin mo ang kutsilyo at gamitin mo. Sige, pero hindi ka ba magdadala ng asin at bawang? Mahal, hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Baka kung sino magnanakaw lang yan. Tsaka lang, ako nang bahala. Sige mahal, mag-iingat ka ha. Kabadong-kabado ako nang lumabas si Kiko sa kwarto namin para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay namin. Sa takot ko, kinuha kong kutsilyo sa ilalim ng unan ko habang yakap ko si Amelia sa mga bisig ko. Shh! Anak, matulog ka pa ulit. Kami nang bahala ng tatay mo. Agad na kumunot ang noo ko nang mapansin kong takot siyang tumuturo sa may bandang bintana at may sinasabing hindi ko maintindihan. Ha? Ano sinasabi mo, anak? Hanggang sa kakaturo niya, may narinig akong marahas na mga kaluskos. At nang lumingon ako, Sanang Mumu! Diyos ko po! Kiko! Mahal ko!
Kasabay ng sigaw ko, narinig ko rin ang pagsigaw ni Kiko mula sa labas. Nataranta ko lalo na nang biglang bumukas ang bintana at tuluyang pumasok ang nilalang na may kulay pulang mga mata. Mabilis kong itinago si Amelia sa likuran ko sa nanginginig na itinutok sa nilalang na may napakahabang dila ang kutsilyong hawak ko. Diyan ka lang sa likod ko, anak. Si nanay ang bahala, ha? Ang bango! Ang bango ng nasa tiyan mo! Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa amin. Kiko, mahal ko! Kiko, nasaan ka na? Gutom na ako! Biglang ngumanga ang aswang at inilabas ang napakahaba niyang dila. Pero hindi ako nagpatalo. Mabilis kong sinalag ng kutsilyo ang dila niyang kasing tigas ng bakal. Mukhang nagulat yung aswang sa inasta ko. Hindi ako papayag na kunin mo na lang sa akin ang anak na matagal naming hinintay. Kayong dalawa naman ang kakainin ko, hindi lang ang bata. Sa pagkakataong ito, hindi na lang dila niya ang inilapit niya sa amin. Tuluyan siyang sumugod pero mabilis kong hinagis ang kutsilyo sa kanya. Tumarak yon sa kanyang ulo na labis kong ikinagulat. Hindi ako makapaniwala na ganun lang kadaling natalo ang aswang. Maya-maya pa narinig ko ulit ang sigaw ni Kiko kaya agad kong kinarga si Amelia at tumakbo palabas para tingnan ang nangyari sa kanya. At laking gulat ko nang makita kong nakikipagbuno ang asawa ko sa isa pang aswang. Mahal! Mahal, magtago lang kayo sa loob ng kwarto. Ako nang bahala rito. Pero hindi lang ang aswang na yon ang naroon, kundi marami pa sila. Gulat na gulat ako sa nangyayari. Natulala lang ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako nakagalaw habang isa-isang pumapasok ang mga aswang. Mahal, pakiusap pagtago kayo ni Amelia. Hindi ako papayag na ikaw lang ang lumaban sa lahat ng yan. Kahit karga ko si Amelia, tinakbo ko ang kusina at kinuha ang asin at bawang na nakalagay sa lagayan namin. May sumunod na rin na mga aswang sa amin kaya nang humarap ako, saktong inihagis ko ang lagayan ng bawang sa mukha ng aswang. Nalapnos ang balat nito at napahiyaw sa sobrang sakit. At nang susubok pa siyang lumapit, hinagisan ko naman siya ng asin. Diyos ko, tulungan niyo po kami! Umiiyak na ako nang mas nakalapit pa sa akin ang aswang. Nahawakan ito ang pisngi ko pero para bang nalapnos ang balat niya. Nagtaka ang pula niyang mga mata dahil sa nangyari bago bumaba ang tingin niya kay Amelia. At hindi ko inaasahan nang bigla itong umatras na para bang takot na takot ito sa anak ko. Nang lumabas mula sa kusina ang aswang, napaupo ako sa sahig dahil sa labis na takot at panlulumo. Nanginginig na niyakap ko si Amelia habang umiiyak. Mahal, Diyos ko po. Mahal, ayos lang ba kayo? Oo, mahal. Ayos ka lang ba? Andyan mo, hindi ba sumakit? Hindi. Ay, salamat sa Diyos. Nagtataka talaga ako kung bakit at paanong umatras bigla ang mga aswang. Mahal, ang totoo niyan. Nahawakan ng aswang ang pisngi ko pero parang nalapnos yung balat niya. At nung nakita niya si Amelia, natakot siyang bigla. Doon na siya himalang umalis. Amelia, anak. Akin na siya. Ako na magkakarga. Hindi kaya may kakaiba talaga kay Amelia, Kiko? Kailangan natin pumunta kay Lola Cynthia. Bukas na bukas, pupunta tayo at aalamin ang totoo. Parang natatakot akong malaman ang katotohanan eh. Mahal, kahit ano pa ang katotohanan, kailangan natin tanggapin. Hindi lang to para sa atin, para din to kay Amelia. Noong gabing yon, nagsalitan kami ni Kiko sa pagtulog. Una niya akong pinatulog at nang magising ako, siya naman ang pinatulog ko. Hindi kami makampante kahit nakusang umalis ang mga aswang. Takot na takot kami sa posibilidad na bigla na lang bumalik ang mga aswang na sumugod sa amin. Kinaumagahan, matapos mag-almusal, dumiretso na kaagad kami sa bahay ni Lola Cynthia. Delia, Kiko, ano ginagawa niyo rito? Ang aga niyo yata at kasama niyo pa si Amelia. Magandang umaga po, Lola. Pasensya na po kayo at naabala po namin kayo. May gusto lang po sana kaming idulog sa inyo. Naku po, mukhang seryoso yan ah. Halika kayo at pumasok kayo rito sa loob. Nag-almusal na ba kayo? Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala at kumain na kami. Oo siya, sige. Dito kayo. Maupo kayo rito. Delia, kumusta ka? Parang namumutla ka yata ah.
Dahil po to sa nangyari kagabi, hindi kami nakatulog ng maayos. Ako! Nangyari na yatang napanaginipan ko. Ho? Ano pong napanaginipan niyo, Lola? May makadumating na aswang sa bahay niyo, hindi ba? Lola, paano niyo pong nalaman? Isa akong alpularia at may mga pagkakataon na nakikita ko ang hinaharap. Napapanaginipan ko ito noong nakaraang araw, pero hindi ako sigurado kung kanino mangyayari. Sa inyo pala. Eto po kasing si Kiko, hindi naniniwala sa mga aswang. Kung hindi pa kami sinugod ng mga aswang kagabi, hindi pa siya maniniwala. Yan ang sinasabi ko. Minsan ang hindi ka panipaniwala, yun bang totoo? O siya, gusto niyo bang malaman kung ano ang mga pakontra ng aswang? Hindi lang po yun, Lola. May kailangan din po kaming malaman tungkol kay Amelia. Pumapayag na kayong alamin kung ano nga ba talaga yung kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Opo, Lola. Kung ganon, akin na si Amelia. Eto po siya, Lola. Ramdam ko na may pumoprotekta sa batang ito noon pa. Pero ayokong makialam sa kung ano na lang ang gusto niyong ibahagi sa akin. Gayon, pwede ko na bang tanggalin ang mutyang nakasuot kay Amelia? Pareho kaming nabigla nang itanong yon ni Lola Cynthia. Kahit kailan, hindi namin nabanggit sa kanya na meron siyang proteksyon. Kaya nagulat talaga kami sa itinanong niya. Kahit kakaba-kaba, pareho kaming tumango. Salamat sa pagtitiwala, mga apo. Aalisin ko na ang mutya para malaman ko kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Amelia. Tunay na pagkatao, ho? Parang kinikilabutan na po ako. Huwag kayong mag-alala. Dahil anuman si Amelia, kayong nag-alaga sa kanya, kaya hindi siya magiging banta sa inyo. Tuluyan na ngang inalis ni Lola Cynthia ang kwintas ni Amelia. At nang maalis niya ito, tila hindi na siya nagulat. Humugot siya ng malalim na hininga bago muling ibinalik ang mutya at saka tumingin sa amin. Lola, ano pong nakita niyo sa kanya? Bakit ibinalik niyo po kaagad? Kailangan niyang mutyang ito para hindi siya matunton ng kanyang ama. Ano ho? Lola, pakipaliwanag naman sa amin ho. Naguguluhan na kami. Tulad ng naramdaman ko noong unang beses kong nakita ang anak ninyo, kakaiba talaga siya. Hindi siya ordinaryong tao kaya kailangan niyo siyang ingatan. Hindi po namin maintindihan, Lola Cynthia. Malalaman niyo rin sa takdang panahon. Pero sa gayon, ayaw kong sabihin sa inyo dahil alam kong hindi magiging magandang reaksyon ninyo. Naniniwala akong kayo ang dapat na magpalaki sa kanya. Kapag pinalaki niyo siya ng maayos, hindi siya magiging problema sa pamilya ninyo. Lola, kung hindi niyo po sasabihin sa amin ang totoo, ano magagawa namin kung may mangyayari na naman kagaya ng kagabi? Tutulungan ko kayong magkaroon ng proteksyon. Sigurado po ba kayong ito ang mas makakabuti para sa amin na hindi na malaman ang pagkatao ni Amelia? Oo, Kiko. Magtiwala lang kayo sa akin. Kahit gustuhin man naming malaman kung anong tunay na pagkatao ni Amelia, tinanggap namin ni Kiko na hindi pa namin pwedeng malaman noong panahong yon. Para maprotektahan kami, binigyan kami ni Lola Cynthia ng mga anting-anting, lalo na ako dahil buntis ako noon. Pinagtanim niya kami ng bawang sa paligid ng bahay namin at marami din siyang inilagay na mga pangontra sa aswang. Kaya hindi man sinabi sa amin ni Lola Cynthia ang katotohanan tungkol kay Amelia, alam namin na may kaugnayan yun sa mga aswang. Pagkatapos ng ilang taon, hindi nga kami muling ginambala pa ng mga aswang. Naging maayos ang pamumuhay namin ng walang pangamba. Laking pasasalamat talaga namin kay Lola Cynthia na palaging gumagabay sa amin. Nay, nandito na po kami ni Carlo. Oh, anak, nandiyan na pala kayo. Tamang-tama't kaluluto lang nitong banana Q. Wow, ang sarap naman ng merienda, Nay. Si tatay po ba dadala namin ito? Ay, syempre. Pero mas mabuting dito na lang kayo. Ako na magdadala ng merienda para sa tatay nyo. Ganun po? Hindi pa po ba kayo pagod? Nako, ayos lang anak. Kayo nga ang pagod dahil galing kayo sa eskwelahan. At saka may sasabihin ako sa tatay nyo kaya mas mabuting magpahinga na lang kayo rito sa loob ng bahay, ha? Sige po, Nay. Wala pong problema. Basta ang sinabi ko sa inyo, ha? Opo, Nay. Huwag pong magpapapasok ng kahit sino, maliban kay Lola Cynthia. Mabuti at natandaan mo.
Nay, bakit po ba paulit-ulit yung sinasabi sa amin yan? Siyempre, para hindi nyo makalimutan. Pero bakit nga po ba? Meron po bang masamang loob na pwedeng pumasok sa bahay natin? Anak, kailangan nating maging maingat sa lahat ng oras dahil hindi natin alam kung kailan biglang darating ang araw na yun, di ba? Nay, hindi po ba masyado lang kayong maingat? Ay naku, Amelia anak, mas mabuting sumunod ka na lang sa bilin ko, ha? Sige na nga po, Nay. Ako na pong bahala kay Carlo. Baka naghihintay na po si tatay ng merienda dun sa may sakahan eh. Ay, baka nga. O siya, ingatan mo ang kapatid mo ha. Malaki ang tiwala ko kay Amelia dahil alam namin na pinalaki namin siya ng maayos. Itinuring namin siyang tunay na anak at kahit kailan ay hindi namin binanggit na ampon lang siya. Hindi rin naman siya nagtatanong kahit na wala siyang kamukha sa amin ni Kiko. Si Amelia kasi medyo kulot ang itim niyang buhok at maputi ang balat. Habang kaming dalawa ni Kiko ay parehong bagsak ang buhok at moreno't morena ang balat. Mabuti na nga lang at kailanman walang nambuli sa kanya at nagsabing ampun lang. Saglit lang ay nakarating na ako agad sa sakahan kung saan nagpapahinga na sila Kiko kasama ang mga tauhan niya. Naging maganda ang pagpapatakbo namin ng sakahan kaya nakabili kami ng karagdagang lupa kung saan hindi na lang si Kiko ang nagtatanim at nag-aani. Nagkaroon na rin kami ng ilang tauhan na kahit papaano ay natutulungan na rin namin. Mahal! May dala akong bananakyo para sa inyo! Ay nako, salamat mahal ha. Gutom na kami. Mabuti tinanggihan namin yung nagtitinda ng merienda. Alam ko kasing darating ka. Pasensya na kayo at medyo natagalan na. Naubusan kasi ako ng panggatong kanina kaya kinailangan ko pang magsibak. Hayaan mo mamaya pag-uwi ko at magsisibak ako ng mas marami. Napakabait talaga nitong si paring Kiko. Kahit pagod na rito sa sakahan, talagang ipagsisiba ka pa ng kahoy, pare. Syempre ho naman. Higit na mas malakas ang pangangatawan ko kaysa kay Delia. Kaya kailangan ako magsibak ng kahoy. Kung sa bagay tama ka. Siya nga pala. Sabi pala ng anak ko si Rhea, may maligid raw na lalaki sa anak niyo. Sino po sa mga anak namin? Yung ampon niyo na si Amelia. Nako pare, ingatan mo yan si Amelia. At baka maaga mabuntis. Sayang lang ang pag-ampon niyo sa kanya kung madidisgrasya lang ng maaga. Pare, maraming salamat sa pag-alala mo sa anak namin pero sigurado akong hindi niya gagawin sa amin yun. Pero para makasiguro, kakausapin namin siya. Pero sana pare, huwag mo nang babanggitin sa harap ni Amelia na ampon lang siya ha. Hindi pa kasi namin nababanggit yun sa kanya. Hindi niya pa alam na ampon siya. Hindi pa nga namin nababanggit. Ibig sabihin, hindi niya pa alam. Pero kasi pare, ano kasi? Bakit? Nabanggit mo na ba? Totoo niyan. Nagtatanong kasi sa akin si Rhea kung bakit hindi kayo magkamukha ni Amelia. Sinagot ko lang naman. Hindi ko naman alam na hindi niyo pa pala nababanggit. Diyos ko naman parang Ernesto. Hindi ba napag-usapan na natin yan noon? Na hindi namin gustong sabihin kay Amelia ang tungkol sa pagiging ampon niya. Oo nga, alam ko naman yon pare. Pero baka hindi naman sinabi ni Rhea tungkol sa nabanggit ko. Bata yon Ernesto. Sinabi na nga sa'yo na may umaaligid ng binata sa kanya. Yung ba kaya sinabi mo? Pasensya na pare. Hindi ko naman sinasadya. Pero alam mo, walang personalan na. Para sa akin, mas mabuting sabihin mo na sa kanya ng mas maaga na ampun siya. Kaysa naman dumating ang araw na malaman niya pa sa iba. Panigurado, mas masakit yun. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Nako, pare naman, huwag ka naman ganyan. Ito ang tatandaan mo, Ernesto. Anak ko si Amelia. Walang magsasabi sa kanya na ampun lang siya. Oy, teka pare, saan ka pupunta? Pare Kiko, oy! Di ko naman talaga sinasadya Mahal, saan ka pupunta? Uuwi na. Wala na akong gana magtrabaho. Wala akong nagawa kundi ang sundan si Kiko pauwi ng bahay. Galit na galit talaga siya habang naglalakad kami. Hindi ko siya matawag at makausap kaya minabuti kong manahimik na lang hanggang sa makauwi kami. Nagtaka tuloy si Amelia at Carlo nang makauwi kami. Tay, ang aga niyo naman pong umuwi. Ano po, Sumama kasi ang pakiramdam ko anak gusto niyo po bang masahihin ko po yung balikat niyo? Sige nga anak. Baka sakaling mabawasan ang sama ng pakiramdam ko. Sige po, Tay. Kiko, mahal, kailangan nating mag-usap. Mamaya na natin pag-usapan, Delia. Magpapahupa na muna ako ng galit. O sige, pero paano pala yung mga trabahador mo doon? Alam na nila ang gagawin nila kung paano tatapusin ang trabaho. Hindi porke umalis ako, aalis na rin sila.
Baka naman magkaroon na kayo ng ilangan sa trabaho ni paring Ernesto, ha? Mabahala siya. Tatrabaho ko nang hindi siya pinapansin. Kung gusto niyang umalis dahil naiilang siya sa akin, edi umalis siya. Hindi ko naman siya pipiliti magtrabaho sa akin nang naiilang siya. Mahal naman. Kung magsalita ka naman parang hindi na kayo magkakabati pa ni paring Ernesto. Bakit po, Tay? Nag-away po ba kayo ni Ninong? Hindi naman anak. May napag-usapan lang kami na hindi mo pa pwedeng malaman. Siya nga pala. Sabi raw ni Rhea may umaaligid daw sa'yo na binata. Maniligaw mo ba yon? Po? Hindi po. Meron nga po talagang umaaligid sa akin pero hindi ko po siya kilala kaya hinahayaan ko na lang. Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Baka mamaya masamang tao pala yon. Hindi ko po alam, Tay. Parang mabait naman po. Anak, hindi porket mukhang mabait. Hindi ka na mag-aalala. Sabihin mo sa akin, anong itsura ng umaaligid sa'yo? Parang mas may edad po sa akin. Siguro nasa kolehiyo na po siya. Tapos? Palagi po siyang nakasuot ng jacket na may saklob sa ulo kahit mainit kaya hindi ko po masyadong makita ang mukha niya. Ang ibig mong sabihin, hindi mo pa pala talaga siya nakakausap? Hindi po. Tapos kung ano-ano sinasabi ni Ernesto. Siraulo talaga ang lalaking yun. Kiko, ang salita mo. Kaharap mong mga anak natin Ay, pasensya na kayo mga anak. Hindi ko lang mapigilan ang inis ko. Ang mabuti pa, masahihin mo na lang muna ang tatay mo, Delia. Magluluto na ako ng hapunan natin. Tinalikuran ko na sila at dumiretso sa kusina para magluto ng hapunan kahit na medyo maaga pa naman noon. Ang totoo, gusto kong mag-isip-isip sa kung ano nga ba ang sasabihin ko kay Kiko. Kasi sa totoo lang, tama naman talaga si paring Ernesto na dapat sabihin na namin kay Amelia bago pa niya malaman sa iba ang tungkol sa pagiging ampon niya. Kung ako ang nasa sitwasyon ni Amelia, masasaktan akong malaman sa iba ang tunay kong pagkatao. Sana lang talaga maintindihan ako ni Kiko. Kinagabihan matapos ang hapunan at habang nakahiga kami ni Kiko sa papag, nagpa siya na akong kausapin ang asawa ko. Mahal, mas mabuti yata kung sabihin na natin kay Amelia ang totoo. Hindi sa wala akong pakialam sa nararamdaman o opinyon mo pero may punto si paring Ernesto. Baka kung sa iba niya malaman, naku, baka masaktan si Amelia. Natatakot ako masaktan ng anak natin, Delia. Kahit na anong paraan naman talaga, masasaktan natin siya. Hindi ba't ikaw naman din ang may gusto nito nun? Na ituring siyang anak at huwag ipaalam sa iba na ampon lang natin siya? Oo nga mahal, pero ngayon ko lang kasi napagtanto na baka nga mas makasama sa kanya kung patuloy nating itatago. Yan ba talaga ang gusto mo, mahal? Oo sana, kung papayag ka. Ano pa nga ba magagawa ko? Siya, sige. Sasabihin natin kay Amelia ang katotohanan. Pero hahanap tayo ng tamang pagkakataon, okay? Salamat mahal. Si paring Ernesto, hindi ka ba hihingi ng tawad sa kanya? Bakit naman ako hihingi ng tawad sa kanya kung mali rin naman ang ginawa niya? Sinabi natin sa kanya na itago ang lihim natin. Pagkatapos ganito lang yung ginawa niya. Sinabi niya sa isang bata na wala namang malay sa pagtatago ng lihim. Ang mabuti pa, mag-usap na lang kayo at magkapatawaran. Mas mabuting ikaw nang manguna kaysa meron kang kasamaan ng loob. Kung hindi ka niya maintindihan, ayos lang. Mahal, bakit ba napakabait mo? Mabait ba ako? Parang hindi naman. Siya, sige, matulog na tayo. Susundin ko na lang lahat ng suwestyon mo. Isang katangian ni Kiko na gustong-gusto ko talaga ay yung palagi siyang sumasang-ayon sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba para sa kanya tama ako o dahil mahal niya ako kaya niya ginagawa yon. Ano't ano pa man ang mahalaga para sa akin ay pinagkakatiwalaan niya ako higit sa kanino man. Sa sumunod na araw ay hindi ako binigo ni Kiko. Kinausap niya si Ernesto at nagkapatawaran silang dalawa. Mabuti na nga lang at nakonsensya rin si Ernesto. Nakakwento mo na ba kay Ernesto yung tungkol sa sinabi ni Amelia na hindi niya kilala yung lalaki? Oo, mahal. Ang sabi ni paring Ernesto, kakausapin niya raw si Rhea na pansin-pansinin si Amelia sa eskwelahan. Baka biglang lapitan ng lalaki. Medyo kinabahan talaga ako sa lalaking yun. Lalo't sinabi ni Amelia na hindi niya naman kilala. Mabuti naman kung ganun. At least kahit papano mapapanatag ang loob natin dahil may taong tumitingin sa kanya sa eskwelahan. O diba, sabi ko sa'yo, magkakaayos din kayo agad ni paring Ernesto Basta ikaw ang unang magpakumbaba, wala namang problema. Pero hindi na ako magsasabi ng sikreto sa kanya. At kaibigan ko siya, pero hindi siya mapagkakatiwalaan sa mga sikreto. Kaya mabuti ng kaibigan lang kami. Hindi na more than friends. Bakit parang iba na yung more than friends, mahal? May hindi ba ako nalalaman? May pa-English ka na ngayon, ha?
Biro lang, mahal. Narinig ko lang yun sa isang pelikula. Ay, ewan ko sa'yo. Ay, dalian na nga natin at naghihintay yung mga bata. Sinundo ko si Kiko sa sakahan dahil umulan. Hindi din naman kasi uso sa kanya ang magdala ng payong kaya kinailangan ko siyang sunduin. Kung hindi, mababasa siya. Ayoko namang magkasakit ang asawa ko lalo na at babad sila sa arawan kaninang umaga pagkatapos biglang umulan ng gabi. Nang dumating kami sa bahay, nakarinig ako ng pamilyar na boses sa loob ng bahay namin. Kaya naman, dali-dali akong naunang pumasok sa loob ng bahay. Lola Cynthia, nandito po pala kayo. Oo, pasensya na kayo at ginulat ko kayo sa biglaang pagdalaw ko ha. Ay naku, ayos lang po Lola. Siya nga po pala, ano pong dahilan at napadalaw po kayo? Tungkol dyan, mas maigi sanang tayong tatlo lang ni Kiko ang mag-usap. Hindi pwedeng marinig ng mga bata ang usapan natin. Ganun po ba? Sige ho, pag-usapan po natin mamaya. Pero mas maigi kung kumain na po muna tayo ho. Ay mabuti pa nga at mukhang masarap ang ulam yung pritong galunggong. Kahit napabiro kung makipag-usap si Lola Cynthia, malakas ang kutob ko na isang masamang balita ang dahilan kung bakit siya biglang sumulpot sa bahay namin. Sobrang bihira kung dumalaw si Lola Cynthia sa bahay namin at yon ay ang mga araw na nagbababala siya tungkol kay Amelia. Naiiwasan namin ang mga posibleng delubyong mangyari sa amin nang dahil sa mga panaginip ni Lola Cynthia. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, pinatulog na namin ang mga bata at nagpasya kaming lumabas ng bahay para doon mag-usap. Mabuti na lang at tapos na ang ulan kaya pwede kaming manatili sa tapat ng bahay. Lola Cynthia, may bigla na naman po bang darating dito sa amin tulad nung nakaraan na yung aswang na umaligid dito sa baryo? Alam kong hindi ka na makapaghintay na malaman dahil dumadalaw lang naman ako rito kapag may masamang balita. Ay, Lola naman kasi. Minsan dumalaw din po kayo dito kapag may maganda namang balita. Nako, hindi na kaya ng balakang at tuhod ko kung palaging naglalakad. Kung ganun, sa susunod ho, wag na po kayong pumunta rito. Ipatawag niyo na lang po ako sa apo niyo o kaya sa batang pwedeng magtawag sa amin. Nag-aabala pa po kayo masyado. Ang totoo, nahihiya na nga po kami sa inyo. Delia, ito ang trabaho ko bilang isang albularya. Kahit na po, tao pa rin naman po kayo at walang superpowers. At saka sa tingin ko, ito na ang huling beses na makakatanggap kayo ng masamang balita tungkol kay Amelia. Ano po? Bakit po, Lola? Nanaginip ako, Delia. Tungkol ito sa totoong pamilya ni Amelia. Ano pong napanaginipan niyo? Hindi malinaw, pero nakita ko sa panaginip ko na may mangyayaring masama. Lola Cynthia, wag naman po kayong ganyan. Ano po pa kasi yung panaginip ninyo? Hindi ba't sabi niyo may sulat na iniwan ng nanay ni Amelia? Opo, Lola. Bakit ho? Malinaw na sa akin na ang dahilan kung bakit iniwanan si Amelia ay hindi dahil hindi sa kayang palakihin ng kanyang ina, kundi dahil kailangan niyang ilayo si Amelia. Hinahanap si Amelia ng kanyang ama. Ang sinasabi niyo po ba sa amin nahanap na siya ng tatay niya? Hindi ko alam, Delia. Masyado pa ring malabo ang panaginip ko. Malakas lang ang pakiramdam ko na hindi ito magiging maganda. Kaya siguro mas mabuting malaman niyo na kung ano ang totoong pagkatao ni Amelia. Ilang taon nang nakalipas, Delia, Kiko, siguro panahon na para malaman ninyo. Kiko, mahal. Tiningnan ko si Kiko at nakita ang mukha niya na halatang labis ang pag-aalala. Parang hindi niya pa nga ako narinig, kaya naman hinawakan ko ang kamay niya at bahagyang pinisil bago ko nakuha ang atensyon niya. Mahal, gusto mo bang malaman? Kasi ako, parang gusto ko nang malaman Sa tingin ko panahon na nga po, Lola Cynthia. Ang totoo niyan si Amelia. Ang tatay niya ay isang aswang. Ano? Ang ibig niyo po bang sabihin ay aswang si Amelia? Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang dahil sa isiniwalat ni Lola Cynthia. Nanginginig ako sa takot. Oo, ilang beses na akong natakot sa tuwing may kakaibang nangyayari na patungkol kay Amelia pero ngayon ang pinakamatindi.
Oo, Delia, pero hindi lang sa basta isang aswang. Ang kanyang ina ay isang albularya. Naramdaman ko na yon noong unang beses ko siyang makilala. Napakalakas ng enerhiya ng dugo niya bilang albularya. Mas malakas yon kaysa sa isang aswang. Diyos ko, Lola Cynthia, hindi po ba biro lang ito? Paano naging aswang ang tatay niya samantalang albularya ang nanay niya? Malalim ang pinanggalingan nito at alam kong ang nanay mismo ni Amelia ang dapat niyong makausap tungkol dito. Ano po bang ibig niyong sabihin? Darating ang nanay ni Amelia. Nararamdaman ko na ang nalalapit niyang pagdating. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kaba at takot. Palagi naman akong natatakot pagdating kay Amelia pero ngayon ang pinakamatinding naramdaman ko. Buong buhay ko, hindi ko naranasang mangamba ng ganito. Pero ano pa nga bang magagawa ko kung kasalanan ko rin naman ito? Pinilit ko si Kiko na ampunin si Amelia kahit na pwede namin siyang dalhin sa barangay at i-report ang nangyari. Pero dahil sa labis na kagustuhan kong magkaroon ng sariling anak, ganito ang nangyari. Gulong-gulo ang isip ko hanggang sa makaalis na si Lola Cynthia at kami na lang ni Kiko ang naiwan doon. Mahal, mali ba na kinupkup natin si Amelia? Delia, alam kong malungkot ka. Pero sana kahit na anong mangyari, naniniwala ako na hindi mali ang pagkupkup natin sa kanya. Naging masaya at makulay ang mundo natin nang dahil sa kanya. 12 taon bago tayo nagkaroon ng sariling anak. At sa 7 taong yun, siya ang una nating anak. Naging masaya tayo noong mga panahon na yun. Si Amelia ang bituin ng buhay natin. Ibinigay niya sa atin ang pangarap natin na ang tagal matupad. Pasensya na, mahal. Pasensya na, halos nakalimutan ko nang ibinigay na sa'yo ni Amelia. Ni Amelia, mahal na mahal kong anak natin. Mahal na mahal ko lang siya. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba sa oras na dumating ang tunay niyang ina at kunin siya sa atin pabalik. Mahal, sa atin lumaki si Amelia. Ibinuhos natin ang buong pagmamahal natin sa kanya. Kaya kung darating na lang bigla ang nanay niya, sa tingin mo ba iiwanan niya lang din tayo bigla? Paano kung magawa niya? Lalo na kung malaman niya kung anong tunay niyang pagkatao. Kilala mong anak natin, Kiko. Mahal niya tayo at palagi niya tayong inuuna kaysa sa sarili niya. Kung malalaman niyang makakasama siya sa atin, hindi malabong iwan niya tayo. Bata pa si Amelia, mahal. Hindi mo sigurado kung gagawin niya nga ba yan sa atin. Basta magtiwala ka lang, ha? Susundin natin ang lahat ng habilin ni Lola Cynthia sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na anong pagpapakalma sa akin ni Kiko, hindi ako napakali. Kung ano-anong gumugulo sa isipan ko, hindi na ako makatulog ng maayos. Ilang araw kong kinimkim sa sarili ko ang takot at pangamba hanggang sa hindi ko namamalayan na nag-iiba na pala ang ugali ko nang dahil sa pagkimkim ko ng mga emosyon. Amelia, bakit ang tagal mo umuwi? Nauna pang umuwi sa'yo si Carlo. Nay, may ginawa po akong project kasama ng mga kaklase ko. Hindi naman po bago yun sa inyo na minsan nauna po umuwi si Carlo Diyos ko naman, Amelia. Hindi ba't sabi ko sa'yo na kung maaari, dito na lang sa bahay ang mga project na kailangan sa eskwelahan nyo? Dalhin mo na lang ang mga kaklase mo rito. Nay, ayos lang naman po ako Hindi niyo po kailangan magalit. Wala pong masamang nangyari sa akin. Tsaka, kailangan po talagang sa labas dahil outdoor activity po yung project namin. Di sana sinabihan mo muna ako. Paano kung napahama ka sa labas? Ikaw, Amelia, ha? Napapansin ko na tumitigas na ang ulo mo. Parang hindi ka na nakikinig sa mga habiling ko. Hindi po totoo yan. Bakit po ba kayo nagagalit? Maaga pa naman po. Hindi pa nga po lumulubog yung araw Hindi po ba ang bilin nyo? Wag uuwi ng gabi? Bakit po nagagalit kayo ngayon? Hindi naman po kayo ganyan dati Sasagot-sagot ka pa talaga. Ganyan ba kita pinalaki, ha? Hindi kita pinalaki para lang sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Nay. Anak, pasensya ka na't nasigawan kita. Hindi ko naman sinasadya. Papasok na po muna ako sa kwarto ko. Anak, Amelia! 2 oras na nahuli si Amelia nang uwi sa bahay namin. 3:00 ng hapon ang uwian nila at umuwi na siya ng 5:00. Kaya labis-labis ang pag-aalala ko na baka kung ano nang nangyari sa kanya. Totoong sinabi niya sa akin na hindi ako dating ganito. Na hanggat maliwanag pa, ayos lang sa akin. Pero ngayon kasi ay iba.
Mas doble ang pag-aalala ko dahil alam kong papalapit ng papalapit ang araw na baka may bigla na lamang mangyaring masama sa kanya o baka bigla na lang siyang kunin sa amin. Takot akong kunin siya sa amin ng tunay niyang ina, pero mas natatakot ako na baka kunin siya nang wala man lang akong kaalam-alam. Imbis na pilitin sa Amelia, nagpahupa na muna ako ng galit bago ko nagpasyang kumatok sa kwarto niya para kausapin siya ng mahinahon. Abala siya sa paggawa ng takdang aralin nang pumasok ako. Anak, pwede ba kitang maistorbo kahit na saglit lang? Sige ho. Upo ako rito sa may papag mo ha, ayos lang ba? Ayos lang po, Nay. Anak, pasensya ka na sa pagtataas ko ng boses ko sa iyo kanina. Hindi ko naman sinasadya na magtaas ng boses eh. Sadyang nag-aalala lang talaga ako ng gusto para sa iyo. Nay, alam ko naman po kung bakit kayo nag-aalala eh. Ha? Anong ibig mong sabihin na alam mo? Bata pa lang po ako, ganito na po nangyayari. Darating si Lola Cynthia sa bahay at mag-uusap po kayo pagkatapos magiging aligaga kayo ni tatay. Poprotektahan niyo po ako ng husto at may biglang kakaibang mangyayari sa bahay natin pagsapit ng madaling araw. Anak, Nay, natatandaan ko naman po ang nangyari sa atin nung 7 taong gulang po ako. Baka lang po, inaakala niyo na hindi ko natatandaan. May mga aswang na sumugod sa bahay natin. anak, pasensya ka na kay nanay. Alam ko rin po na ampon lang po ako. Kailan mo nalaman? Nalaman mo ba dahil kay Rhea? Hindi po. 7 taong gulang pa lang po ako, alam ko na. Simula noong araw na inalis ni Lola Cynthia ang mutya na suot ko, alam ko naman po, nanay. Hindi ko po yun nakakalimutan. Nagpanggap lang po ako na nakalimutan ko dahil ayoko pong masaktan ko po kayo. Hindi ko na naiwasan pang humagulgol sa lahat ng mga nalaman ko sa anak ko. Hindi ako makapaniwala na kung may kinimkim kami ni Kiko, nagkimkim din pala siya. Wala na akong nasabi pa kay Amelia dahil wala naman akong idadahilan at itatago pa matapos niyang aminin sa akin ang totoo. Wala akong ibang nagawa kundi ang yakapin siya. Hindi ko alam kung ilang minuto kong niyakap ang anak ko basta't ibinuhos ko ang lahat ng mga luhang inipon ko sa loob ng ilang taon. Lahat ng luhang pinili kong wag nang patuluin dahil ayaw kong makita ng mga anak ko hanggang sa tuluyan na akong kumalma. Nay, gusto niyo po ba ng tubig? Hindi na anak, ako nang bahala mamaya paglabas ko rito sa kwarto mo. Sige ho, Nay. Siya nga po pala tungkol kay Carlo. Ano yun anak? Si Carlo po, sana po bigyan niyo rin po siya ng pansin bukod sa akin dahil napapansin ko po na nagiging ilag na po siya sa inyo. Nagsabi po siya sa akin na nalulungkot siya dahil hindi niyo siya pinapansin eh. May mga kailangan siyang suporta na madalas natatanggihan niyo po. Diyos ko, anong suporta? Emosyonal po, Nay. Nang dahil sa sobrang pag-iingat namin kay Amelia, nakalimutan na namin ang isa pa naming anak na si Carlo. Nahabag ang puso ko para sa tunay naming anak na naeetsapuera. Kaya noong gabing yon pinili kong matulog sa tabi ni Carlo para humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko nga akalain na ang isang 10 taong gulang na batang lalaki ay iiyak pa sa nanay niya dahil niyakap ko. Noong gabing yon, matapos ang ilang araw na pangamba, gumaan ang pakiramdam ko kahit na papaano. Nakatulog ako ng mahimbing kayakap ng anak kong lalaki. Isang payapang umaga ang bumungad sa aking kinaumagahan. Nagluto ako ng almusal para sa pamilya ko at sabay-sabay kaming kumain ng magana. Nagkukwentuhan pa kami nang mapansin ko si Amelia. Amelia, anak, bakit parang namumutla ka yata? Medyo puyat lang po siguro. Mahal, sipatin mo nga ang noo ni Amelia kung nilalagnat siya. Hindi. Ang totoo, sobrang lamig niya. Amelia, anak, anong nararamdaman mo? Hindi ko po alam eh. Ayos naman po ako kanina. Oo nga, nagkukwentuhan pa nga tayo eh. Bakit bigla ka na lang namutla? Alika nga rito sa akin. Nay, may dumalaw po sa akin kagabi. Anong sinasabi mo, anak? May pumasok po sa kwarto ko at Hindi na niya natapos pang sasabihin niya nang bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Natatarantang napatayo kaming lahat sa gulat. Agad namang binuhat ni Kiko si Amelia at saka inihiga sa may mahabang bangko na meron kami sa may sala.
Mahal, hindi na siya nilalamig. Sobrang init na niya. Diyos ko, anong nangyayari sa anak natin? Bakit siya nagkakaganyan? Mahal, nakakabahala to. Kaninang saya pa ng mukha niya eh. Tsaka may dumalaw sa kanya. Sino naman yun? Hindi kaya nanay niya yun? Imposibleng hindi natin naramdaman. Diyos ko, Kiko, ipatawag mo na si Lola Cynthia imbes na manghuhula tayo. Diyos ko! Nagtatalo pa lang kami ni Kiko sa kung ano ang dapat na gawin. Nagulat kami nang biglang bumangon si Amelia. Ang mga mata niya ay bahagyang namumula na parabang nakadroga. Maya-maya pa muli siyang natumba. Mukhang ikaw ang dapat na tumawag kay Lola Cynthia. Bilisan mo, mahal. Punta mo na si Lola Cynthia. Ako nang bahala rito kay Amelia. Baka bigla siyang bumangon ulit. Sige, mahal. Ingatan mo si Amelia, ha? Ako nang bahala. Bilisan mo. Natatarantang lumabas ako sa bahay. Sa tagal ng panahon na hindi ako tumakbo, napatakbo akong bigla. Sobrang pag-aalala ko sa nangyayari kay Amelia. Nang makarating ako sa bahay ni Lola Cynthia, naabutan ko siyang kumakain pa ng almusal. Lola Cynthia, Delia, bakit? si Amelia po, inaapoy ng lagnat at tila nagdedeliryo. Ano? Tara na at puntahan natin, dali. Iniwan ni Lola Cynthia ang almusal niya at sinamahan ako papunta sa bahay namin. Bilib ako sa lakas ng katawan ni Lola Cynthia dahil nakasabay pa siyang makatakbo sa akin hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagdating namin doon, hinihingal siyang naupo sa tapat ni Amelia, kaya naman pinakuha ko si Carlo ng tubig para painumin siya. Pero hindi pa man siya umiinom ng tubig, hinawakan na niya ang leeg ni Amelia at sinubukang kapain ang pulso niya. May dumalaw sa kanya rito kagabi. Hindi niyo ba naramdaman? Hindi nga po, Lola Cynthia. Kanina lang niya sinabi nung nalaman niyang may sakit siya. Matagal nang umaaligid sa kanyang lalaking ito. Siya ba ang tatay ni Amelia? Hindi. Nagmamanman lang sa kanya at mukhang nautusan nito na. Yang gawin si Amelia. Ano pong ibig niyong sabihin na yang gawin? Ano po yun? Hinawaan ng pagkaswang. Di po ba isang aswang na talaga si Amelia? Oo, may dugo siyang aswang pero mukhang mas nananalaytay sa dugo niyang pagiging isang albularya. Kaya siya niyang gaw ay dahil gusto yata siyang kunin bilang miyembro nila. Hindi ito maaari. Magiging maraha si Amelia sa susunod na mga oras. Kailangan natin siyang pigilan. Lola Cynthia, Diyos ko, ano po ba talaga ang nangyayari? Magiging aswang siya at ang prosesong yun ay hindi madali. Kapag hindi natin siya binantayang maigi, pwede siyang makatakas at makakain ng buhay na hayop. O baka hindi lang buhay na hayop, kahit tao ay hindi ligtas. Diyos ko, Sus Mariosep, wala na bang pwedeng gawin para mabawi ang ginawa sa kanya? Alisin ang pagkaaswang. Meron, pero gagawa pa ako ng gamot para doon at hindi yun madali, Delia. Kaya mas mabuting bantayan natin siya. Kailangang maisuka ni Amelia ang lahat ng ipinakain sa kanya ng aswang. Ipinakain po? Diyos ko, Delia, kung sasagutin ko pa kayo ng lahat ng tanong mo, matatagalan tayo. Dali na natin si Amelia sa kwarto niya, dali. Bakit po? Ano po bang pinakain sa kanya? Pwedeng pinakain siya o pinainom ng mga laway ng aswang o ipinasa mismo sa kanyang itim na bato o sisiw. Hindi madali ang pagtatanggal nun sa kanyang katawan, kaya ihanda niyong mag-asawa ang mga sarili niyo, ha? Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad na kinarga ni Kiko si Amelia sa may kwarto niya at sinunod namin ang mga inutos sa amin ni Lola Cynthia. Itinali namin ang mga kamay at paa niya para kung sakaling magising siya ulit kagaya kanina, hindi siya magiging mapusok. Nang maitali na namin siya roon, saka kami nag-usap kung ano ang susunod naming gagawin. Aalis muna ako para bumalik sa bahay at kumuha ng mga halamang gamot na kakailanganin ko, ha? Sige, Lola Cynthia. Delia, mahal. Sa tingin ko makakabuti rin kung iatid mo na muna kay nanay si Carlo. Sa tingin ko nga, mahal. Lola Cynthia, sasabay na lang po kami sa inyo sa paglabas. O siya, sige. Kiko, huwag mong pababayaan si Amelia, ha? Bantayan mo siya. At kahit na ano pa ang mangyari, huwag mo siyang hahayaan na makatakas mula sa papag, ha? Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Anak ko to. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Bigyan mo lang ako ng kalahating oras para maghanda. Sige ho, ako na hong bahala. Pagkatapos noon, lumabas na kami ni Lola Cynthia. Hinatid ko si Carlo sa bahay ng biyenan ko bago ko sinundan si Lola Cynthia sa bahay nila.
Tinulungan ko siyang ihanda ang mga kailangan niyang gamit para makagawa ng gamot na pang-alis sa Yanggao. Hanggang sa matapos siya ay kinailangan na naming bumalik sa bahay niya. Pagdating namin doon, naririnig na namin ang tila pagkataranta ni Kiko. Umaalingaw-ngaw rin ang boses ni Amelia na parabang galit na halimaw. Dahil doon, nagmamadali kaming dumiretso sa kwarto. Gutom ako. Nagugutom ako. Dahil gusto ko pong kumain. Huwag kang magalaw, anak. Kukuha na kita na makakain. Ano bang gusto mong kainin, ha? Gusto ko po ng karne. Karne. Dugo. Oo, sige. Kung ganun, anong luto ba ang gusto mo? Ipagluluto kita. Ayoko. Gusto ko ng hilaw. Gusto ko ng karne. Gusto ko ng sariwang karne. Diyos ko po, mahal, anong nangyayari kay Amelia? Oh, mahal. Ano kasi, si Amelia nagugutom daw siya. Kanina pa siya ganyan eh. Lola Cynthia, pwede ba natin siyang pakainin? Hindi pwede sa ngayon. Kailangang malinis natin ang tiyan niya dahil lahat ng kinain niya magmula kanina, isusuka niya lang din sa oras na inumin niya itong ginawa kong gamot. Kahit na po tubig? Sige Delia, hayaan mo siyang makainom ng kahit tubig lang. Kiko, ako nang kukuha ng tubig para sa kanya. Pigilan mo siya at makawala siya sa pagkakatali sa kanya. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at tumungo sa kusina para kumuha ng tubig. Pero ang totoo, gusto ko lang munang huminga kahit na ilang segundo lang. Pagkarating ko sa kusina, ilang segundo ko na munang tinitigan ang kinuha kong tubig. Nablangko ang utak ko, hindi ko alam kung paano ipoproseso ang lahat ng mga nangyayari. Hanggang sa marinig ko muli ang palahaw ni Amelia. Saka lang ako humugot ng malalim na buntong hininga saka bumalik sa kwarto niya. Amelia, anak, hetong tubig oh. Uminom ka na muna para mabawasan ang gutom mo. Hindi, ayoko niyan. Karne, gusto ko ng karne. Nabigla ako nang iaabot ko na sana kay Amelia ang isang baso ng tubig. Ay bigla niya yung tinabig kaya natapon yun at nabasag ang baso. Tuluyan ang umagos ang mga luha sa aking mga mata. Anak, pakiusap mo, minahon ka na. Hayaan mo na, mahal. Ako nang kukuha ulit ng tubig sa kusina at ako na rin ang kukuha ng tubig. Baka mabubugsa, lilinisin ko na muna yung basong nabasag. Lumabas na si Kiko habang ako at si Lola Cynthia ay naiwan sa kwarto. Umiiyak ako habang nililinis ang basong nabasag sa sahig. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Magdahan-dahan ka sa paglilinis, Delia. Baka masugatan ka. Opo, Lola. Umiiyak ka ba? Hindi po. Magpakatatag ka lang, Delia. Matatapos din ang lahat ng ito. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang paghagulgul ko. Gusto kong maging matatag, kahit ang totoo ay unti-unti na akong natutunaw. Nang malinis ko na ang mga piraso ng bubog sa sahig, lumabas ako ng kwarto at itinapon yon sa basurahan. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang pumasok si Kiko sa loob ng kwarto ay nakarinig ako ng malakas na kalabog. Nagmamadali akong pumasok sa loob at naabutan si Amelia na ngayon ay nakaalis na sa pagkakatali sa kama. Tanging ang mga paalang niya ang nakatali kaya hawak niya ang leeg ni Kiko. Sinasakal niya ito habang pilit siyang sinusubukang kagatin. Diyos ko! Mahal ko! Mahal! Tulungan mo ako! Nagmamadali kong tinulungan si Kiko at saka sinubukang pigilan si Amelia, pero nang subukan ko siyang pigilan, ako naman ang kinagat ni Amelia sa braso. Aray ko! Tumabi ka, Kiko. Ako nang bahala. Tumabi nga si Kiko at saka pumalit si Lola Cynthia. Kaagad niyang sinabuyan ng asin si Amelia na naging dahilan para bitiwan niya ang pagkakakagat niya sa braso ko. Nang hilakbot ako nang makita kung gaano katindi ang kagat niya sa akin. Tumatagas ang dugo mula sa kagat niya kaya nataranta si Kiko nang makita yon. Lola Cynthia, anong gagawin natin sa braso ni Delia? Dali, kumuha ka ng bimpo. Balutin mo at pigilan mong pagtagas ng dugo. Ako nang bahala kay Amelia. Sigurado po ba kayo na kaya niyo si Amelia? Unahin mo na si Delia. Sa pagkataranta ni Kiko, inuna niya nga ako. Iyak ako ng iyak habang pinanonood si Lola Cynthia na pinipigilan si Amelia gamit ang asin at pawang.
Ni hindi ko na ininda ang sakit ng braso ko. Ang buong atensyon ko ay na kay Amelia na ngayon ay nasasaktan. Mahal, si Amelia, nalalapnos ang balat niya sa tuwing tatamaan ng asin. Huwag mo na munang tingnan, mahal. Mas importante ka ngayon. Sobrang daming dugong tumatagas sa kamay mo, oh. Itali mo na lang yan, tulungan mo si Lola Cynthia. Ano? Mahal naman! Kaya ko pa, pakiusap-unahin mo si Amelia. Siniguro ni Kiko na hindi natatagas ang dugo sa braso ko. At nang masiguro na, sa kanya tinulungan si Lola Cynthia. Sa tulong ng asina, inihahagis niya kay Amelia nang hina ito at nagawa ni Kiko na itali muli si Amelia sa may papag. Sinusubukan pa rin ni Amelia na kumawala pero hindi na niya nagawa pa nang hawakan ni Lola Cynthia ang halamang gamot na ginawa niya kanina. Unti-unting nanghina si Amelia hanggang sa makatulog ito. Lola, iyan na po ba yung gamot pang alis ng pagiging aswang? Hindi pa, Delia. Diyos ko, ikaw ang kailangan ko unahin ngayon. Bakit hindi niyo pa po sa painumin ng gamot? Halika, tingnan mong nangyari sa braso mo. Ano po bang... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang makita ko ang nangyari sa braso ko pagkatapos niyang inalis ang bimpo na itinali ni Kiko sa akin. Unti-unting nangitim ang braso ko at mabilis na umaakit yon patungo sa leeg ko. Anong nangyayari sa braso ni Delia, Lola Cynthia? Lason yan. Kumbaga parang rabies sa aso. Mabuti na lang at nagdala ko ng gamot para dyan dahil alam ko na hindi malabong mangyari ito. Ano pong gagawin niyo, Lola? Hawakan mo ang braso ni Delia at ikaw, Delia, tiisin mo ang matinding sakit nito. Ano po yung langis na ilalagay niyo? Isa itong amay. Isang uri ng banal na langis na kumukulo kung may aswang sa paligid. Mabisa rin itong pangalis ng lason mula sa kagat ng aswang. Pagkatapos noon ay ipinatak na ni Lola Cynthia sa braso ko ang langis. Napahiyaw ako sa matinding sakit. Sobrang init at hapdi sa balat kaya hindi ko napigilan ang mapasigaw ng malakas. Hindi pa roon nagtatapos dahil pinisil-pisil pa ni Lola ang sugat ko. Unti-unting lumabas ang kulay itim na likido at nababawasan ang pagkaitim sa braso ko. Pinapatakan niya yon ng pinapatakan hanggang sa tuluyang natanggal ang itim na likido. Kiko, maghanap ka ng dahon ng bayabas at pakuluan mo. Sa ngayon, babalutin ko na muna ng bimpo itong sugat ni Delia. Sige ho, Lola Cynthia. Dalian mo para hindi ma-impeksyon ng sugat. Lola, ayos naman na po ako, hindi po ba? Si Amelia naman po ngayon ang... May 2 araw pa si Amelia para matiis ang lahat ng ito. Pero ikaw, kung hindi ko naagapan ng kagat, wala pang kalahating oras, siguradong patay ka na. Pero kasi, kailangan pa po ba talaga nating hintayin na umabot ng 3 araw? Hindi yun ang punto ko rito, Delia. Mas importante ang buhay mo ngayon dahil may anak kang naghihintay sa'yo. Pero si Amelia po, anak ko rin. Na pwedeng maging aswang na. Naghunos dili ka, Delia. Alam kong nag-aalala ka para sa kapakanan ni Amelia, pero mas maigi kung hindi lang kapakanan niya ang isipin mo, pati ang kapakanan mo at ng buong pamilya niyo. Natigilan kami sa pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto at bumungad si Kiko na tila takot at kinakabahan. Kiko, anong nangyari? Andito na ang nanay ni Amelia. Ano? Nasaan siya? Nasa labas, hindi ko pa sila pinapapasok. Sige, puntahan natin. Dito ka lang, Delia. Nanginginig ako sa kaba habang hinihintay si Lola Cynthia sa labas. Ang ilang minuto ay tila oras para sa akin. At nang muling bumukas ang kwarto, naroon na nga ang nanay ni Amelia. Kamukhang-kamukha niya si Amelia, mula sa maputing balat hanggang sa buhok nito na medyo kulot. Ngunit ang nakapagtataka ay ang namumuti niyang mga mata at tila hindi siya nagsasalita. Isang lalaki ang nasa likuran niya, binatang tila nasa 20 anyos na mahigit. Magandang gabi ho. Ako po si Andres, kapatid po ni Amelia. At ito po ang aming ina, si Adelina. Anong nangyari sa nanay mo? Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya pero sa ngayon po, kailangan ko na po munang iligtas si Amelia mula sa kapamakan. Itinanim na ng kanyang ama ang itim na bato sa kanyang tiyan. Isang malakas na uri ng aswang ang tatay ni Amelia. Kaya mas mabilis ang epekto nito kesa sa inaasahan. Kung ganun bilisan niyo, gamutin niyo na si Amelia.
Kahit ngayon ko palang sila nakilala, buo ang tiwala ko na sila nga ang pamilya ni Amelia. Binuntahan ni Andres si Amelia at hinaplos ang noo nito ng marahan bago siya tumingin kay Lola Cynthia. May dala po kayong gamot? Oo, eto. Maraming salamat po sa paggawa nito para sa kapatid ko. Ako na po ang bahala mag-alis ng itim na bato sa katawan niya. Bata ka pa. Kaya mo ba? 10 taon pa lang ho ako. Sinanay na ako ni nanay na manggamot dahil hindi na po niya kakayanin sa sitwasyon niya. Ibinuka ni Andres ang bibig ni Amelia at saka ipinainom ang halamang gamot na ginawa ni Lola. Ilang saglit pa, nagising si Amelia at mabilis na sumuka ng sumuka. May batsa na kaming nakahanda roon dahil sabi nga ni Lola Cynthia, susuka talaga siya. Nang matapos na siyang sumuka, hinang-hina muling humiga si Amelia sa kama. Sa pagkakataong yon, hinawakan ni Andres ang tiyan ni Amelia at hinilot ito paitaas. Bawat hilot pataas ay naduduwal si Amelia. Delikadong ginagawa mo, iho. Baka matamaan ang mahahalagang parte ng katawan niya. Magtiwala ho kayo sa akin. Hindi ko hayaang masaktan ng kapatid ko. Alam ko po ang ginagawa ko. Bakit po, Lola? Ano po bang ginagawa niya? Mano-mano niyang kinakapang itim na bato dahil mukhang hindi madadala sa halamang gamot ang itinanim sa tiyan ni Amelia. Pero huwag kang mag-alala dahil mukhang magaling ang batang ito. Ibinaling ko ang tingin ko kay Andres at nakita ko sa mukha niya ang pagsisikap na tulungan si Amelia. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya na parabang mahal na mahal niya ang anak ko. Parabang matagal niya na itong kilala. Hanggang sa makarating na sa leeg ang kamay ni Andres. Isang huling tulak ay dumuwal si Amelia at nailuwan niya ang itim na bato kasunod ng pag-ubo niya ng dugo. Diyos ko, may dugo, dumugo, ayos lang ba yan? Ayos lang po ito. Hindi ganun karaming dugo. Huwag na po kayo mag-alala at maayos na po siya. Pero wala siyang malay. Napapahinga lang po siya. Lola Cynthia, sigurado po ba ito? Oo, Delia. Huwag kang mag-alala at magiging maayos ang lahat. Nagpapahinga na ngayon si Amelia. Ay, Diyos ko, salamat po. Salamat at ligtas ng anak ko. Hindi ko napigilan ang pagbuhos ng emosyon ko nang tuluyan ko nang nasiguro na magaling na si Amelia. Iyak ako ng iyak. Hindi ko rin napigilan na yakapin si Amelia kahit na wala pa rin siyang malay. Matagal bago ako natapos sa pag-iyak. Pinatahan na lang ako ni Kiko dahil halos hindi na ako makahinga sa labis na pag-iyak. Nang mahimasmasan ako, nagpasya kaming magtipon-tipon sa sala para sabay-sabay na kumain. Tahimik ang lahat habang kumakain hanggang sa hindi ko na napigilan ang magsalita. Alam kong wala akong karapatang humusga sa kung ano ang dahilan kung bakit niyo iniwanan si Amelia sa amin. Pero sa tingin ko naman, may karapatan akong malaman pagkatapos ng pagpapalaki namin ng maayos sa kanya. Isa pa, kung dumating kayo rito para kunin siya sa amin, huwag na kayong umasa dahil hindi ko basta-bastang ibibigay sa inyo si Amelia. Hindi naman po balak na kunin siya. Ang totoo po, wala na sana kaming balak na magpakita sa inyo dahil alam naming pwede siyang mapahamak kung nasa poder namin siya. Pero pilit siyang ipinahanap ng kanyang ama at sa kahanap nito sa kanya, tuluyan na nga siya nitong nakita. Kaya nga muntik na siyang mayanggaw. Bakit ba pinagtataguan niyo ang tatay ni Amelia? Parang nakapagtataka naman yata na inilalayo nitong nanay mo si Amelia sa sarili niyang ama. Dahil hindi naman po ginusto ng nanay ko na ipagbuntis si Amelia. Anong ibig mong sabihin kung gano'n? Ang totoo po niyan, biktima ng panggagahasa ng aswang na yun ng nanay namin. Matindi ang galit niya sa lolo at tatay ko. Kaya naman ginantihan niya ang mga ito gamit ang nanay ko. Kagaya nga po ng sinabi ko, malakas na uri ng aswang ang tatay ni Amelia. Kaya hindi siya kinaya ng nanay ko. Nung gabing yun ay napakalakas ng aswang dahil bilog ang buwan. Hindi lang niya ginahasa ang nanay ko. Binulag niya pa at pinutulan ng dila. Mahabaging langit! Walang hiya ang aswang na yun! Wala naman talagang hiya mga aswang na yun. Sila ang mga demonyo dito sa lupa. May mga mababait man. Pero yun yung mga aswang na dating tao. Pero mga kagaya niyang ipinanganak na aswang at naging pinuno pa. Kung ganon, kahit na anak ng aswang si Amelia, hindi siya ipinalaglag ng nanay mo? Hindi. Wala namang kasalanan si Amelia sa nangyari. Inosente siya at ang kailangan niya ay tamang gabay. Tamang tao na magpapalaki sa kanya. Nakita namin kayo sa tapat ng simbahan noong araw na yon at narinig namin ang usapan niyong mag-asawa. Kaya naisip namin na sa inyo iwan si Amelia.
Matagal niyo na ba kaming minamanmanan? Ikaw ba yung lalaking umaaligid kay Amelia? Oo, ako nga. Kailangan kong ipakita sa mga aswang na may sumusunod sa kanya na may kasama siyang isang albularyo. Pero kagabi, nalingat lang ako saglit. Ganito na ang nangyari. Ayos lang, Andres. Hindi mo kasalanan. Huwag po kayong mag-alala. Aalis na kami ni nanay at hindi namin kukunin si Amelia. Pero patuloy pa rin namin siyang gagabayan. Naniniwala kami na kayo ang mas may karapatang magpalaki sa kanya. Pero habang buhay na lang bang ganito, babantayan niyo lang siya mula sa malayo? Napatitig sa akin si Andres. Kita ang lungkot at pagod sa kanyang mga mata pero sa huli, ngumiti siya. Ayos na po ang tingnan siya sa malayo habang pinoprotektahan siya. Ano ba kasi talagang gusto ng tatay niyang aswang sa kanya? Ang kapangyarihan bilang isang albularya. Sa oras na makuha nila si Amelia at Mayanggaw, magiging mas makapangyarihan sila. Pagkatapos sabihin niyo ni Andres, isang marahas na kalabog ang gumulat sa aming lahat. Nagmula yon sa kwarto ni Amelia. Dali-dali kaming tumayo mula sa kinaupuan namin at nagtakbuhan patungo roon. Naunang nakarating si Andres na mukhang nagulat at nataranta sa nakita. Hoy! Ibalik niyo ang kapatid ko! Anong nangyayari? Tinangay nila si Amelia. Susundan ko sila. Ano? Diyos ko po! Mabilis na tumungo si Andres sa bintana ng kwarto ni Amelia at tumalon doon. Habang ang nanay ni Amelia na si Adelina ay tumakbo rin kasunod ni Andres. Teka, saan ka pupunta? Huminto si Adelina at lumingon sa amin. Para bang nagpapaalam ito bago siya tuluyang tumalon sa may bintana. Diyos ko, Kiko, ayos lang ba yun? Hindi ba't bulag siya? Sinundan niya si Andres, baka mapano siya. Hindi ko rin alam, mahal. Parang gusto ko rin sumunod para habulin sila para iligtas si Amelia. Huwag na, Kiko. Hayaan mo na lang silang ipagtanggol si Amelia. Kayong mag-asawa. Maraming taon nyo nang ginapayan at pinorotektahan si Amelia, kaya hayaan nyo na lang sila. Hindi ako sanay na hindi kami ang pumoprotekta kay Amelia. Hindi ako sanay na naghihintay lang na mailigtas siya. Sa labas ng bahay namin nakita ko kung paano hinabol ni Andres ang aswang hanggang sa mawala sila sa paningin ko. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak habang naghihintay kung maililigtas ba nila si Amelia. Hanggang sa inabot na ng ilang oras, hindi pa rin sila bumabalik. Mahal, maililigtas pa kaya nila si Amelia? Sa tingin ko, kailangan na muna nating magpahinga, mahal. Hindi na maganda ang itsura mo. Halatang pagod na pagod ka, oh. Hindi ko kaya magpahinga hanggat hindi pa ako sigurado na nasa maayos na lagay na si Amelia. Pero mahal, Si Amelia, anak ko siya. Akin siya. Hindi pwedeng mawala siya sa atin. Bata pa siya, Kiko. Bata pa siya. naiintindihan kita, mahal. Pero kailangan mo maging matatag. Dahil may isa pa tayong anak ko. Hindi lang si Amelia ang anak natin. Naghihintay si Carlo. Napahagulgol ako nang marinig ang pangalan ng anak kong si Carlo. Si Carlo na dugot laman namin. Ang anak ko na palaging naghihintay sa atensyon ko. Dahil sa matinding emosyon, hindi ko na malaya na tumakbo na pala ako palabas ng bahay namin at dumiretso sa bahay ng biyenan ko kung saan ko iniwan si Carlo. Hindi lang isang gabi na wala si Amelia sa amin, kundi ilang buwan. Gustong gusto ko siyang hanapin pero nagtiwala ako kay Lola Cynthia na babalik din si Amelia at ang kailangan ko lang gawin ay ang mas tutukan si Carlo. Sa loob ng mga araw na yon, doon ko napagtanto na tama nga si Amelia, na hindi ko nabigyan pa ng tamang pansin ang kapatid niya. Oh, mahal, bakit nandito ka? Ang init-init, dapat manatili ka na sa bahay. Wala akong magawa sa bahay. Nalulungkot lang ako kapag nandun ako ng mag-isa. Oh, sige, sabay na lang tayong kumain dito. Yun nga talagang intention ko kaya nandito ako. Siya nga pala, di ba tinanong mo sa akin kagabi kung anong paboritong laruan ni Carlo, di ba? Oo, mahal. Bakit? Itong si paring Ernesto, mukhang alam niya kung anong klaseng laruan ang gusto ng anak natin. Talaga? Alam mo, paring Ernesto? Oo naman, siyempre. Palaging naglalaro si Carlo at yung pamangkin kong si Dudong, kaya alam ko. Ano bang gusto niyang laruan, pare? Gusto ko sana siyang bilhan ng laruan kaso hindi ko alam kung anong paborito niya. Baka magkamali lang ako ng bibilhin kung ipipilit ko. Ano pa? Di Power Rangers. Kulay pula pa nga yung paborito niya. Pagkatapos yung kay Dudong naman ay yung kulay blue. At talagang alam mo pati ang kulay, ha? Oo naman, Mare.
Kayo lang kasi, masyado kayo nakatuon kay Amelia. Nakalimutan nyo na si Carlo. Minsan nga naaawa ko ron kasi kapag magkakasama kaming buong pamilya, nakatingin siya sa amin na para bang malungkot siya. Nakakalungkot isipin ha, napabayaan ko siya. Kaya nga gusto kong bumawi. Baka naman kapag bumalik na si Amelia, kalimutan nyo na ulit si Carlo. Hindi ko nagagawin yon. Kung mababalik man si Amelia, sisiguruhin kong pantay ng tingin ko sa kanilang dalawa. Mabuti naman, Mare. Buti na lang talaga at madalas sa bahay namin si Carlo, kaya alam ko. Malaki ang pasasalamat ko kay paring Ernesto. Minsan may nagagawa rin palang maganda ang pagiging usisero. Mabuti pa siya at alam niya ang gusto ng anak ko. Nang bilhan ko si Carlo ng ternong damit na may disenyong Power Rangers, tuwang-tuwa talaga siya. Noon ko lang nakita ang ganong klaseng saya sa kanyang mukha. Hindi naging madali para sa amin na makamove on sa biglaang pagkawala ni Amelia, pero naghilom kami ng dahil sa anak naming si Carlo. Hanggang isang araw, may hindi inaasahang kumatok sa pinto ng bahay namin. Sino yan? Teka, bubuksan ko ng pinto. Amelia, anak! Nay, pinaghintay ko po ba kayo ng matagal? Diyos ko, anak ko! Oo, sobrang tagal kitang hinintay. Halika, pumasok at sabihin mo sa akin kung anong mga nangyari, kung bakit ka bigla na lang nawala. Maraming po akong ikukwento, Nay. Baka abutin po tayo ng ilang araw. Diyos ko, anak! Namiss kong makipagkwentuhan sa'yo. Gusto ko makipagkwentuhan sa'yo ng mahaba kahit ilang araw pa. Pero, pwede bang isama na natin si Carlo? Siyempre naman po, Nay. Kapag narinig niyang kwento ko, baka hindi na Power Rangers ang magiging paborito niya, kundi kami na ni Kuya Andres. Mukhang marami kang natutunan sa kanya. Naku, Nay, marami po. Pagkatapos ng halos 6 na buwan, bumalik si Amelia bit-bit ang balitang magiging albularya siya. Namayapa ang kanyang ina noong gabing yun dahil kinalaban daw nito ang tatay niya. Parehong namatay ang mga ito. Dahil sa sugat na natamo ni Amelia, kinailangan siyang gamutin ni Andres. At nang gumaling na siya, minabuti niyang huwag na munang umuwi sa bahay namin para daw bigyan ako ng oras kasama si Carlo. Napakabuti ni Amelia at hindi ako nagkamaling kinupkup ko siya. Nang dahil sa kanya, naging makulay ang tahimik na mundo naming mag-asawa. Bagamat maraming naging paghihirap simula nang mapasa amin siya. Naniniwala ako na si Amelia rin ang naging swerte sa amin. Naniniwala ka ba sa malas at swerte? Na